For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Okay guys, ayang nakikita nyo ay PCB ng Hisense. Itong PCB ng inverter na to, pang Hisense to. Ang ginagamit natin is Samsung na unit. Kung mapapansin po, ayan, Samsung yan. Ayan. Tapos, ayan, nagana yung 0.6 ampere nya. Tapos, umaandar yung compressor kasi umaandar din yung fan. Nakikita nyo naman, may ampere. So, ito pong PCB na to, Hisense yan. Ito po yan. Oh. Sa Hisense po yan na PCB. So, ibig sabihin, napa-under ko siya sa Samsung na unit. Okay, kabit ko lang yung hawakan na. Napa-under ko siya. Ngayon, may nagtatanong ilan ba yung voltahe pumapasok sa kanya sa compressor pag naandar. Okay, ito po, pag naandar. Susukat natin, kukuha tayo ng negative sa capacitor. Pagkatapos, ito yung linya ng compressor ko. Pansinin nyo yung ating kuryente. Okay, 144 yung unang linya. 144 DC volt. Pangalawang linya nadulas lang ako, sandali guys. Kasi may kuryente, nag-iingat din ako. So mapapansin nyo 143 volts doon sa gitna ng compressor na linya. Ngayon yung pangatlo, sukatan din natin. So 143. So yung tatlong linya na napapansin nyo, ulitin po natin. Ito yung negative ng capacitor. Negative po kasi ang capacitor. Tapos papunta doon sa linya ng compressor. Napapansin nyo 144. Lipat ko sa pangalawa. Nadulas lang ako. O ayan, antayin nyo lang. Kaya hindi ko madiin eh. Yan. O 143. Tapos ididiin ko kasi pag hindi nakadiin di maayos eh. Pag hindi nakalapat ng maayos. O ito po. O 143. So it means yung dito, ito po yung negative ng capacitor, itong linya na to kasi capacitor sa likod yan. Ayun yung linya ng compressor na tatlo. Tapos ayan, maandar pa tayo. So tatanggalin ko lang para makita yung ring na andar. Ito, Hisense po to ha. Kasi ito yung may ilaw. Okay. Ayan po, sandali lamang. Medyo natatakot ako baka bigla umuling kuryente. Sandali, ayusin ko po. Wala akong kahawak eh. Okay, sandali lamang po. Okay. So, ayan po. Yung may umiilaw, yan po yung ating inverter PCB ng Hisense. So, ito yung Samsung, umaandar siya, gaya na nga nasabi ko sa inyo. Ayun yung fan motor ko, umaandar din. Ang compressor, umaandar din. So, ang kuryente niya, DC volt 144. Ang DC volt, tapos 0.6 ampere. Okay? O, umaandar siya. Ngayon, nakalamig ba siya? Mamaya na po. Punta naman tayo doon. Ayun yung Hisense na unit. Ito po is Electrolux. Ayan po. Electrolux model yan. So, pupunta naman tayo doon sa Hisense mismo. Ngayon, ayun yung PCB niya. Ayan po. PCB naman siya ng Samsung. Ang tanong, umaandar din ba siya? So, susukatan natin. Ito, walang ilaw kasi ito, meron. Si Hisense meron. Oh, ayan. Titingnan mo po. Hindi ko pa kinakabit. Ngayon, umaandar din po ba siya? Ngayon, yun na i-check natin. Sandali lamang po. Okay guys, so ayan na. Nandito na tayo sa Samsung. Ay, di ba nung pinakita ko sa video sa kanya dati, ito yung kasama niyang transformer. So tinanggal ko na dahil ano lang naman to. Ewan ko ba't naglagay pa. Noise filter kasi to eh. So di ko na muna kinabit. So ngayon, ang tanong, naandar din pa ba siya? Ito po, makikita nyo kung naandar o hindi. Ilan? 0.3. So bumababa na siya kasi malamig na sa loob. 0.3 siya. Hindi po ba? So umaandar ang compressor natin. So subukan kong buksan pinto, baka sakaling bumilis.
sa natural lang eh. Okay. Nagbago ba? Ang tanong. Okay, pasensya na kayo guys ha. O, ganun pa rin. So, ngayon, ilan ba yung voltahe rin na pumapasok sa kanya? Doon sa compressor. So, ito yung linya ng compressor natin. So, babaligta rin lang natin. May nagturo lang din sa akin sa Facebook, nasan yung negative. Okay, ito palang kasama ko, tinuruan din ako. So, asan yung negative? Ayun. O, negative, kulay itim. Tapos, yung tester natin. Konti atras na lang, para dyan na lang. Yan. Okay. Negative to compressor. Ilan nga ba? Okay, ito yung WBU. Ayan o. So, negative, itim, pupunta sa compressor. So, 152. Yung kanina nasusukat natin, 143. Okay, lipat tayo sa B. 151. So, parehas lang. Tapos, lipat tayo sa 151. 152. So, it means, mataas yung Samsung kasi sa bagay mas mataas to dahil yung compressor nito malaki at saka yung hertz ng compressor nito mas mataas. Kung mapapansin, pipicturean ko po para at least makita nyo bakit mas mataas yung voltahe nito. Pero ang point natin, gumagana siya. O ayan, 152, 152, 150, at saka 151. So ayan po yun nang binibigay niya supply papunta sa compressor. So dahil speed sensor din po itong PCB na to, baliktarin ko lang po speed sensor din siya kaparehas nung sa Hisense. Ito yung speed sensor niya. Ito, hindi to, wala to, additional. Ito yung speed sensor, ito overload naman to eh. Ito yung speed sensor niya, kaparehas dun sa kapila, may speed sensor. Ito yung original na PCB na Hisense sa ilalim. Inano ko lang, ito mismo pinapatungan niya. Ito po yung Hisense, yung kamukha nung nakakabit dun sa Electrolux. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung ibang PCB sa each brand kung parehas sila ng speed sensor at saka supply lang ng 220. Wala tayong issue. Sa nakikita ko po. Kasi bakit? Umandar yung unit, umaandar yung compressor. Ang tanong, nag-yellow ba siya? So, pinaandar ko na po ito na isang araw. Simula kahapon, bago ko syempre i-vlog para at least makita nyo rin. So, ayan po. Gaya na isa, umaandar pa din. Ayun, yung pang Hisense na nakakonekta sa Samsung. Huwag nyo naintindihan nyo, pinatungan ko lang yun eh. So, ito naman, Hisense na PCB inverter ng Electrolux na made in Samsung. Ngayon, nag-yellow ba talaga siya? Okay, so titingnan natin kung nag-yellow. Yung dalawa, baliktarin ko lang po yung camera. Guys, ito na yung moment of truth na kung talaga nag-yellow ba silang si Electrolux na ginamitan natin ng Hisense na PCB pero yung compressor niya original pa rin by Samsung. At si Hisense naman, ginamitan natin na inverter PCB ng Samsung na si Electrolux ang dating original. So, ngayon ang tanong, nag-yellow ba? So, nakita rin natin yung difference nung kuryente nung dalawa kasi ginamit natin yung negative ng capacitor. Nalimutan ko lang yung pangalan mo sir na nagbanggit na kunin ko yung negative. Pero tinanong ko din yung kasama ko electronic, doon nga ako sa capacitor daw kumuha ng negative para makuha ko yung eksaktong kuryente. Ngayon, ganun din pala ang pagkuha din daw kasi sabi ko nga sa inyo, hindi tayo electronic. So, nakagtanong-tanong tayo. So, nalaman natin paano ang pagkuha ng electronic. Kung malalaman mo, buo ang inverter PCB mo, sa ganon, may lalabas siyang supply. Huhugutin ko mamaya yung PCB doon sa compressor niya, hugutin ko, sukatan natin kung ilang kuryente. So, pero ngayon, na ipapakita ko is, nag-yellow ba talaga siya? Baka kasi sabihin nyo, hindi nag-yellow. Ayan yung dalawang unit. So, eksakto kasi kakarating lang nito. Ito talaga hindi ba yung matagal ko na pag nasa video, nakikita nyo na sa likod ko. Ito yun. Kasi, inverter to, pinag-aaralan ko, may mga PCB doon. So, pinag-aaralan ko pa yung mga ibang pwede ko i-vlog. Tapos, nagkataon na, ang problema kasi nito, yung sa tubig, na okay na, yung sa icing, ito,
Yan, okay na siya. Yun lang naging problema, yung pump motor niya maliit. Di ko na na-vlog yun kasi ano lang yun, basic lang yun. O eto naman, kakarating lang din yan, Electrolux. Baka sabihin nyo, hindi Electrolux. O yan, Electrolux. Hisense. Hindi lang kita guys, pero Hisense siya. O Hisense siya, wala na kayo. So ano, tanong, lumamig ba siya o hindi? Baka kasi sabihin, ay hindi naman lumamig, di pinakita. So, tingnan natin. Si Hisense na gumamit ng PCB ni Samsung, made from Samsung na ginagamit din ni Electrolux. So, ayan, nagyelo, guys. Matigas, nagyelo. Isang araw, bago ko siya binlag, sinigurado ko kung aandar o hindi. So, umandar, it means pwede. Yun nga yung sinasabi ko, ang ginamit natin PCB, kasi the same sila na gumagamit ng speed sensor. May nakuha ko Midea na PCB, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, malamig po siya. Sa kabila, o ayan. Malamig po. Malamig siya. Kasi hindi ko naman pineki yan, nagyelo talaga. Tsaka ayan po ang ano niya, no? Negative 24 at tsaka negative 7. Positive 7. So ngayon, ulitin po natin, ginamit natin dito inverter ni Samsung ha. Ang compressor ng Hisense original niya. So, inverter din siya pero mas mababa yung kuryente. Ipo-post ko dito sa ano natin, sa group natin yung picture ng compressor nito at saka yung compressor niya. So, bakit mas mataas yung kuryente ni Samsung na PCB kumpara mo kay compressor ni Hisense na PCB na inverter? Mas mataas magbigay ng kuryente si Samsung kasi malaki yung compressor. Ngayon, yung Electrolux. Ang kuryente, negative 20 lang na ilagay ko tsaka 4 kasi hindi naman ako nagana. So, kahapon pa. So, nagyelo din. Ayun yung isa. So, nagyelo. Ang point lang natin dito, ang purpose lang natin kung ang advantage ko, gaya na sabi ko sa inyo, ang advantage ko lang, meron ako actual unit. So, pare-parehas tayo nag-aaral. Gusto ko rin matuto, gusto nyo rin matuto. So, i-share lang natin. Marunong ako sa inverter, nakapag-training kami sa Samsung, pero yun yung tinatawag na palit lang kami ng palit ng pyesa. So guys, at least nakita nyo na yung ating dalawang refrigerator na magkaibang brand, yung parehas na inverter nila, magkaiba din, pinagpalit lang natin. So, ibig sabihin, umaandar siya. So, pwede. Basta sabi ko nga, by speed sensor ang gagamitin natin. Pag hindi siya speed sensor, hindi pwede. So, both kasi yung PCB niya is speed sensor. So, papakita ko naman sa inyo yung Midea na hindi siya naka-speed sensor. Sandali lamang po. So, guys, eto may hawak ako, Midea to. Na eksakto may nakuha ko dahil nga sabi ko sa inyo yun nga sabi ko, ito trial and error lang yung ginawa ko para lang di sa kapwa natin technician, lalo na sa nag-aaral na tulad ko sa inverter. Hindi pa po ako masyado maalam din sa inverter, so isineshare ko lang. So gaya na sabi, napalamig natin, napaandar natin, pareha silang gumagamit ng speed sensor. May nakasulat naman talaga sa likod ng yung connection niya na speed sensor Dito, hindi siya speed sensor, ayan po Wala siya nakasulat, pero ayan ito yung connection niya, yung pinakamaliit. Ito, pinakamaliit na to. Hindi po siya speed sensor Sensor talaga lang siya. So, tsaka yung wire niya, maliit. Yung wire ng mga PCB na ginagamit natin dun sa refrigerator, pag speed sensor, malaki. Kung mapapansin nyo, ganito siya kalaki. Ganito, ito. Halos double siya Sandali, may kuryente pala yun. Malaki siya. Nakahugot na ba to? Sorry, sandali guys Hindi pa pala nakahugot yun. Dali lamang. So ito. Yung speed sensor nito malaki. Ayan Malaki yung wire. At saka nakasulat sa kanya, speed sensor. Iko-close up ko na lang para at least makita nyo. Pinatay ko na to, may ilaw pa, may kuryente pa. Sa Midea is wala talaga. So pero para silang gumagamit nung IC. Ito yung mayroong heatsink. Kasi si Hisense ang ginagamit niya. Ano tawag daw? MOSFET na dun sa para inverter niya. Dito kasi IC na mayroong heatsink. MOSFET daw, yun. Na-comment din sa Facebook sa group. So at least nagkaroon kayo ng idea na kung sakaling wala kayong makuhang PCB ng same brand, tingnan nyo baka naka-speed sensor tapos susugal kayo. Talaga sugal po. Ako ginawa ko nga. Sabi ko kahit pumutok yan dalawang yan, walang problema Kasi at least pinag-aaralan ko dahil nga eto naman to isang to
meron ako isang unit to sa loob, wala ng PCB. So at least nalaman ko na pwede kong gamitin yung Hisense, at least maibebenta namin yung unit. Kasi meron isang unit ako dun sa loob na nakatago, wala talaga siyang PCB sa inverter. So magagamit ko na ngayon yung Hisense, at least mapapaandar ko, maibebenta. Kasi pareha silang gumagamit ng speed sensor. Si Midea, ito po, nakuha ko, hindi siya speed sensor. Kaya nung dati pa, nag-testing ako, ginamit ko talaga yung Hisense. Ayaw niya umandar kasi nga depende nga siguro dun sa sensor. Ito. So, ito sensor, cooling sensor siya. Pareha siya ni Samsung, naka-cooling sensor. So, baka si Samsung at saka si Midea magtugma. Yung isang naka-cooling sensor niya, yung mga RT model. Since Samsung din naman yung ginagamit na Electrolux, pero naka-speed sensor. Pero meron siya yung mga RT models, alam ko naka cooling sensor siya. Pag hindi hindi magtutugma sa speed sensor kasi ginamit ko na yung Hisense nga kay Midea. Hindi siya umandar. So at least guys, na-share ko lang yung experience ko na dalawa kung paano ba talaga malalaman natin na kung pwede ba natin gamitin yung mga inverter ng ibang brand kung sakali talagang wala tayo makita. Pero guys, etong ginagawa ko is sugal to. Kung bibili ka ng PCB, hindi natin masasabi kung whatsoever o ano pa man. Ito ang purpose lang nito kasi nagkakaroon tayo, di ba, yung tinatawag na modification. Magpapalit ka ng compressor pag magmo-modify ka sa inverter type. So, mas matalaking gastos bilang technician. So, di ba, naipayo ko rin dati, bumili ka ng PCB-ng sira na may speed sensor, tapos ipa-repair mo para magamit mo as tester sa compressor. Kasi mapapaandar mo yung compressor niya as tester. Ngayon, para hindi ka na rin mag-modify, gaya na sinasabi ko, baka pwede yung PCB na ibang brand gamitin natin dito kasi supply ng 220 lang at yung speed sensor. So mag-rewiring ka, yun lang kung hindi papasok yung connector. So dito kasi halos yung connector nilang dalawa pareho. Malalaki yung wire, yung connector, parehong-pareho. So hindi ako nagbago. Kung mapapansin nyo, hindi ako nagduktong na wire. Yung wire din nila ang ginamit ko. Kasi tusok dun sa kabilang speed sensor, tusok din dun sa kabilang speed sensor. So gumana. Yun yung sinasabi natin, kung wala kang makuha PCB, magmo-modify ka, baka sakaling pwede, isugal mo. Total, tayo mga kapwa technician, nagtutulungan, baka pwede mo hiramin yung PCB niya, babayaran mo na lang siya pag umandar yung unit. Pag hindi umandar, balik mo, di ba? Kung papayag, kung may mga tropa ka nagtatrabaho sa mga marunong mag-repair, o di ba, pa-repair mo, baka sakali. At least hindi ka magmo-modify. Na alam naman natin na pag na-modify, palit ng compressor, tanggal ang PCB. Tapos yung mga pan motor niya is naka 12 volts, so magpapalit ka rin o gagamit ka rin ng transformer. Di ba maraming trabaho? Magpapalit ka ng compressor, magre-reprocess ka pa. O, paano kung hindi R600 o paano kung 134, di ba? Pwede naman yun talaga eh. Magpapalit ka lang, o filter, palit ka pa uli. O, tapos pan motor yung transformer, di ba? Tapos, PCB niya. O, kung PCB man or universal PCB. So, maraming gulo. Ngayon, etong pinapakita ko is baka pwede, halimbawa meron kang kaibigan na meron siyang inverter na ibang design, pwede natin gamitin. Kasi, actual test, nagamit ko, umandar yung unit. So, wala ako naging problema. It means, pwede siya. So, yung sinasabi ko sa mga kapwa technician, baka pwede bago ka mag-modify. Ang ginagawa lang natin dito is para makatulong tayo sa kapwa technician na hindi na mahirapan. Kasi alam naman natin lahat na tayo gustong kumita sa mabilis na paraan at may quality gawa. So, wala naman akong ginawa dito kundi pinagpalit ko yung PCB. It means umandar. Ang purpose ko para do sa ibang technician, ipakita na pwede siya. Baka pwede o pwede siya. Depende. Kasi ako, based on actual, gaya sabi ko sa inyo, wag na tayo magtanungan sa engineering kasi hindi ako engineer. So, actual testing tayo. Iba pa rin talaga ang actual. So, ayan na po. May katibayan na ako sa mga nakita nyo na video. Umaandar yung unit, nag-yellow. So, yung purpose na to para tayo makatulong at iwasan na mag-modify kung pwede naman pala tayo gumamit ng ibang PCB. Pare-parehas. First time ko pong ginawa. So, at least ako, advantage ko, service center, may actual unit. Okay guys, maraming salamat at patuloy na pagsuporta sa aking mga video at patuloy na pag-like and share. Salamat po sa inyong lahat. So sa uulitin, magbablog po ulit tayo sa mga susunod na unit na ano man yung mahahawakan ko. Busy kami ngayon, talaga December na, mag-i-inventory na kami. Tapos na yung pag-aayos ko pero mag-aayos pa ulit kami. Thank you guys!